Maligayang pagdating sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Tayo ay nasa ika-4 na linggo at ika-7 araw, kung saan inyong matututunan ang mga pulisiyang nakabatay sa likas na batas moral. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga pulisiyang lumalaganap sa gitna ng pandemya sa pamayanang kinabibilangan. Ikalawa, nabibigyang halaga ang pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral na makatutulong sa pagkamit ng kaganapan bilang tao at huli, napupuna ng mga patlang at naibibigay ang opinyon sa mga salitang nabuo na may kaugnayan sa aralin. Tayo na at dumako sa paunang pagsubok, kung saan ating susukatin ng iyong paunang kaalaman sa ating aralin. Basahin at unawain ang sumusunod na katanungan. Piliin ang pinakaangkop na sagot at ito ay gawin sa isang piraso ng papel. Ang bawat item ay may 10 segundo upang sagutin. Handa ka na ba? Tayo na at magsimula. Para sa unang katanungan, ito ay ang pagkakakilala ng tao sa kung alin ang tama at mali. Ito rin ang pamantayan ng pag-uugali at magandang asal. A. Kabutihang panlahat. B. Disiplinang pansarili. C. Moralidad. D. Tiwala sa sarili. Ang tamang sagot ay C. Moralidad. Ikalawang katanungan. Kumikilos ayon sa nararapat at kabutihan ng sarili at kapwa. Iniiwasan ang anumang makasisira sa kanyang dignidad at pagkatao at kaayusan ng lipunan. A. Kabutihang panlahat. B. Disiplinang pansarili. C. Moralidad. D. Tiwala sa sarili. Ang tamang sagot ay B. Disiplinang pansarili. Ikatlong katanungan. May matibay na paniniwala at kamalayan sa sariling kakayahan sa pag-unawa at paggalang sa itinakdang mga batas at panuntunan. A. Kabutihang panlahat. B. Disiplinang pansarili. C. Moralidad. D. Tiwala sa sarili. Ang tamang sagot ay D. Tiwala sa sarili. Ika-4 na katanungan. Anumang kilos o kapasiyahang iniisip gawin ay laging isinasaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa lahat ng tao. A. Batas. B. Disiplinang pansarili. C. Moralidad. D. Kabutihang panlahat. Ang tamang sagot ay D. Kabutihang panlahat. At para sa huling katanungan, ito ang nagsisilbing gabay at batayan ng kaayusan at pagkakaisa sa isang samahan. A. Batas. B. Disiplinang pansarili. C. Moralidad. D. Kabutihang panlahat. Ang tamang sagot ay A. Batas. Tayo na sa balik-aral. Sukatin natin ang iyong natutunan sa nakaraang aralin. Punan ng nararapat na sagot ang bawat item. Una, ang lipunang sibil ay ang pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan o business. Ikalawa, ang pangunahing layunin ng media ay tama, ang palutangin ng mahahalagang impormasyon at iparating sa bawat kasapi ng lipunan. At ang panghuli, ang iyong pananampalataya ay naisasabuhay mo sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan at pagtugon sa panawagan ng lahat. Magaling!
Tayo ngayon ay nasa puso na ng ating usapin, ang aralin. Simulan natin sa katagang ito. Ang pamahalaan ng siyang nagsisilbing doktor na nagbibigay lunas sa sakit ng bawat mamamayan. Ikaw ba ay sumasang-ayon dito? Maraming lumabas na polisiya para sa kapakanan ng bawat isa sa gitna ng pandemyang ating nararanasan, ang tinatawag na coronavirus o mas kilala bilang COVID-19. Tunghayan ang sumusunod na larawan. Ano ang inyong napapansin? Tama! Yan ang schedule ng barangay coding sa lungsod ng Pasig. Kung sakaling ikaw ay mamimili, kinakailangang sundin ang araw ng paglabas at pagpunta sa palengke. Para saan ito? Upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao na mamimili at maiwasan ang pagkalat ng virus. Tandaan, lagi natin dalhin ang ating quarantine pass. Sumunod naman ang bike lane para sa mga nagbibisikleta. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na hindi pa din pinapayagan ang paglabas ng mga pampublikong sasakyan, kung kaya't ang naging transportasyon ay ang mga bike. Kaya naman pinaikting ang mga bike lane upang maiwasan ang aksidente sa pagitan ng mga sasakyan at ng mga nagbibisikletang individual. Natandaan mo ba ang mga nabanggit? Sige nga, tignan natin. Ano ang 3 polisiyang nabanggit na ipinatutupad sa lungsod ng Pasig? Ikaw ay may 10 segundo upang ito ay sagutin. Ang mga kasagutan ay barangay coding, bike lane, at ang panghuli, quarantine facility. Sagutin mo rin ang mga sumusunod na katanungan. Ikaw ay bibigyan ng 30 segundo upang ito ay sagutin. May dudulot ng mga pulisiya sa ating kapakanan. Ang mga pulisiyang nabanggit ay ang mga hakbang na siyang tutulong at makapag-iingat sa atin laban sa pandemyang ating nararanasan. Ikalawa, nararapat lamang ba na ito ay sundin? Bakit? Dapat na sundin ang mga ito sapagkat ito ay para sa ikabubuti natin. Ating tatandaan, ang tao ay ang nilalang na biniyayaan ng pag-iisip upang gamitin sa lahat ng bagay. Iniiwasan ang anumang makasisira sa kanyang dignidad at pagkatao at kaayusan ng lipunan. Tayo ay may matibay na paniniwala at kamalayan sa sariling kakayahan sa pag-unawa at paggalang sa itinakdang mga batas at panuntunan. Buuin ang mga konsepto gamit ang susunod na graphic organizer. Ito ay bahagi ng ating paglalahat. Ito ay sasagutin mo sa piraso ng papel sa loob ng 30 segundo. Kabutihang panlahat ay mahalaga upang isaalang-alang ang kabutihang maidudulot hindi lamang para sa sarili, kung hindi sa lahat ng tao. Sa pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral na
gumagarantiya sa pagtugon sa mga pangangailangan at umaayon sa dignidad ng tao. Tayo ay nasa bahaging pagpapahalaga na. Basahin ang pahayag na ito ukol sa usapin ng Terror Bill o Anti-Terrorist Act. Anti-Terror Bill, definisyon ng terorismo sa bill. Pasok sa pakahulugan ng terorismo sa loob ng Section 4 ang paglulunsad ng mga sumusunod na gawain sa loob man o labas ng Pilipinas. Gagawa ng pag-atake o serious bodily injury o makapapatay sa sinuman, ataking makapamiminsala sa mga pasilidad ng gobyerno, critical infrastructure, pampubliko o pribadong ari-arian na maaaring makapahamak sa buhay o kabuhayan, magpapakawala ng peligrosong kemikal, panununog, pagpapabaha o pagpapasabog na maaaring makapinsala sa buhay ng tao. Kung ito ay iyong gagawin, ikaw raw ay maituturing bilang isang terorista at maaaring dakpin. Ikaw ay may 10 segundo upang ito ay sagutin. Sa iyong palagay, ito ba ay naaayon sa likas na batas moral o sa kabutihang panlahat? Ang bawat batas na nililikha ay para sa kapakanan at kabutihan ng bawat isa. Maaari ring irebisa ang mga batas na sasagasa sa karapatan at kabutihan ng lahat. Sunod, sa gitna ng nararanasang pandemya, ano ang maaari mong gawing batas na nakaayon sa kabutihang panlahat? Isulat ito sa loob ng mga parihaba. Ang mga halimbawang kasagutan ay hazard pay para sa mga utility at security personnel, anti-discrimination bill para sa lahat ng frontliner, pagbibigay ng matutuluyan para sa mga taong nakatira sa lansangan, pagtatalaga ng mga libreng sakay sa publikong mamamayan, at mental health bill para sa mga taong nakakaranas ng depresyon o stress ngayong pandemya. Magaling! Bilang karagdagang gawain, gawin mo ang mga sumusunod. Kunin ang learning packet, sagutin ang pagsasanay 1 hanggang 3, at sagutin ang pagsusulit. Napakahusay! Tapos na ang ating aralin. Muli, ako ang inyong guro. Hanggang sa muli mga bata, paalam!